Mas mababang nagsara ang Philippine Stock Exchange ngayon kumpara kahapon ayon sa ilang analyst. Posibleng bunso dito ng reaksyon ng merkado sa ilang bansa sa tensyon sa Korean Peninsula. Pero hindi maikakailang maganda pa rin ang kalakalan ng ating stock exchange ilang araw matapos itaas ng Fitch Credit Rating Agency sa investment grade ang rating nito sa Pilipinas. Ano naman kaya ang epekto nito sa pangkaraniwang Pinoy? Yan ang tinutukan ni Marie Zumali. Sabi ng Fitch, mayahanay na nga raw tayo sa Indonesia at India. Bunso din daw ito ng pagsipa ng foreign exchange reserve dahil sa patuloy na pagpasok ng remittance mula sa mga OFWs. Malaking tulong din umano ang mga business process outsourcing o BPOs. Naging matatag din ang bansa sa kabila ng mga problemang pinansyal na kinakaharap ng Europa o yung mga tinatawag na external shocks. The main indicator here would be the sharp increase in foreign exchange reserves that's occurred over the last few years. The economy has been able to strengthen its own external balance sheet. Pero ano nga ba ang kahulugan nito at paano nito matutulungan ang karaniwang si Juan de la Cruz? Kung magkakaroon ng maraming investment sa bansa, maaari nga raw na magkaroon ng mga bagong trabaho at mas magandang pamumuhay ang mga Pinoy. Kasama na tayo sa mga bansa na pwedeng pasukan talaga ng malaking pera. Meron ng mga dahilan para pumasok talaga dito ang mga investors. Gaya ni Demetria Burse na ramdam ng araw ang unti-unting pag-asenso ng kanyang negosyong karinderya. Nararamdaman ko siyempre. Mataas din ang benta ko. Siyempre, nadagdagan ng kumakain. Pero paliwanag ng isang financial at stock market analyst, hindi ibig sabihin na na-upgrade tayo ay agad-agad nitong mapapabuti ang kalagayan ng bawat mamamayan. Gaya halimbawa ni Lito na sa kabila umano ng pagsisikap, di pa rin ramdam ang pagunlad ng ekonomiya. Hindi kami naniniwala. Dahil wala namang pruwebang dapat paniwalaan. Sa hirap ng buhay ngayon, lalong umihirap. Sa pag-upgrade din ito, mas mababang interest rate ang babayaran ng bansa sa hinihiram nitong pera. Pero kailangan daw pagsikapan ng gobyerno na hindi mabawi ang rating sa Pilipinas. We have to give people a reason to come until we provide them with good roads, until we provide them with transparent legislation, until we provide them with affordable power. Wala pa ring mangyayari dyan. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.